Hello guys, welcome. So, collective reading ulit tayo ngayon. So, tingnan natin kung ano yung mensahe dito. So, be open-minded po. Hindi po halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. Okay? Ayan, start na tayo. Give me the message. Ano yung mensahe sa'yo? Ayan. Meron ka ditong High Priestess Reverse, Three of Pentacles, Eight of Swords. So, ang dami naka-reverse, ano. So, dito, no, meron akong nakikitang Pisces, Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini, Libra, and Aquarius. Excuse mo. Aries, Leo, Sagittarius. Ayan. Halos lahat andito, no. Start na tayo. So, dito, no. Meron akong nakitang Three of Pentacles. The High Priestess Reverse dito. So, yung iba sa inyo, meron akong nakikita ditong taong hindi mapalagay. Yung bang tipong hindi siya mapalagay dahil ngayon niya natuklasan na may halaga ka pala. Yung bang tipo nakikita ka niya na capable ka pala. Yung maayos kang makisama or may qualities kang mahirap palitan. Ganon kanya tingnan, ano. At yun yung napagtanto-tanto ng tao na to. Para bang may part sa'yo na yung bang tipo na may part sa'yo na naisip ng tao na to na sayang. Para bang may panghihinayang siya rito. Kumbaga, itong taong ito, no, may mga bagay siyang tinago sa'yo before. Or pwede ring hindi niya inamin before. Kahit sa sarili niya, okay? Hindi to kampante, ha? Kasi itong tao na to, ramdam niya na malakas yung intuition mo dito. Okay? Sa dalawang tong card na to. Nakikita mo kasi yung totoo. Para bang feel niya dito na basa mo siya, ramdam mo siya. Ramdam mo kung ano yung ugali niya, yung sekreto niya, yung totoo niyang nararamdaman. Meron kang ganun. Meron kang ganung kakayahan. Malakas yung instinct mo, malakas yung intuition mo. Okay? So, comment ka ha kung ganito ka. Kasi hindi naman halos lahat malalakas yung intuition, ano? So, dito, no, nakikitaan ko rin dito. Lumabas si Eight of Swords kasi. Then, si Nine of Pentacles reverse. Itong person na to, no, stuck siya sa sarili niyang pag-iisip dito. Kahit ba wala kang ginagawa rito, no? Parang bang iniisip niya dito na sobra na. Or sobra na yung pag-isip niya, sobra na yung takot niya, sobra yung guilt niya. May anxiety kasi itong tao na to na nagpapagulo sa kanya. Pwedeng takot to sa'yo or nagkaroon to ng anxiety sa'yo dahil kaiisip kung paano solusyonan yung connection nyo, okay? Yung sitwasyon nyo. Kasi dito, pakaramdam kasi niya dito, merong kulang. Pakaramdam niya dito, posibleng iba na yung presence mo ngayon. Nasanay kasi siya sa presence mo noon, pero ngayon, feel niya dito, iba ka na, para ka bang ibang tao na. Yung bang tipong hindi niya kasi kontrolado yung sitwasyon. Nawawala siya ng confidence dito. So, nakikitaan ko rin dito, no, meron lang akong nakikitang pinipigilan niyang harapin yung malaking pagbabago or maging yung katotohanan dito. So, alam niyang may kailangang magbago, pero natatakot siya. Natatakot siya na bumaksak yung ego niya, natatakot siya
yung mundo niya kapag yung bang tipong bumagsak yung ego or yung mundo niya rito, no? Kapag inamin niyang lahat, ganun, dun siya natatakot. Kapag nag-amin siya, pwedeng mawala sa kanya ang lahat, okay? Kaya yun yung pinipigilan niya, okay? Kaya pinipigilan ng tao na to yung harapin yung katotohanan or yung pagbabago. So, nakikitaan ko lang din dito, kasi yung 7 of Swords reverse, ito kasi yung klase ng energy na guilty. Yung baga nagtatago siya. Ay, minsan nagtatago yung tipong pinakikita niya sa labas, okay siya. Pero deep inside, hindi pala. Ganun yung energy nito, ha. Nakukonsent siya kung may atrasong malaki sa'yo. Nakukonsent siya na siya. Kasi alam niya dito na may nagawa siyang mali. Or alam niya dito na marami siyang tinago. Alam niya dito na hindi siya naging tapat. Kaya hindi matahimik yung konsensya nito. Kaya dito sa 8 of Swords, marami siyang isipin dito kasi marami siyang nagawang pagkakamali sa'yo. Okay? Tinatamaan na rin kasi ng konsensya. Para bang ginising tong taong ito. Okay? So, nakikitaan ko dito, no? Ayaw ng tao na to ng gulo, away. Ayaw niya na nun. Kasi hindi niya alam kung paano ba ayusin ang ganung sitwasyon. Kaya imbis na kumilos, ini-internalize niya lahat. Pagod na siya sa tension, sa conflict, ganon. Pagod na siya. So, nakikitaan ko dito, hindi pa naman tapos yung inyo kasi meron pa siyang emotion sa'yo. Hindi pa natatapos yung emotion niya sa'yo, ha. Feeling ng tao na to merong unfinished business sa inyong dalawa. Kahit ba pilitin niya mag-move forward, para bang may kulang or hindi sarado yung chapter para sa kanya. So, nakikitaan ko dito na nahihirapan to mag-message sa Page of Wands. Nahihirapan siya mag-reach out or maging diretsyo, no? May takot kasi siya sa rejection or hiya. Kaya, pabigla-bigla yung energy niya. Para bang pabago-bago din yung energy niya rito. Marami siyang takot. Okay? Pero kahit marami siyang takot dito, lumabas si 8 of Wands dito. Okay? Mabilis rin yung takbo ng isip ng tao na to. Yung emotion niya tungkol sa'yo. Posible ba yung tipong gusto ko niyang i-contact bigla o merong urge na ganun na kumilos sa'yo impulsively, Kaya lang dito, lumalabas dito sa 4 of Cups, hindi ito satisfied sa present situation niya rito, Kahit ba may ibang distraction, para bang wala siyang gana dahil meron siyang emotional void, ayun. Kumbaga, alam ng tao na to na konektado pa rin siya sa'yo. Okay? Pero may pag-iwas eh. So, dito, magulo yung isip nito, ha? Hindi niya ma-figure out. Yan, ma-figure out. Ano ba talaga yung dapat niyang gawin? Ganyan. Medyo denial siya. Very confusion. Hindi kasi malinaw na nangyayari sa inyong komunikasyon, Para bang ang labo. Ganyan. Pero nakikitaan ko dito, may pagbabago na mangyayari sa kanya dito or pwede rin malaking transformation yung mangyayari or maganap. Pero nakikitaan ko dito, malaki din yung pagbabago nung nakilala ka ng tao na to sa buhay ng taong ito. Okay? Para bang hindi na siya katulad ng dati pagkatapos ng connection ninyo. Malaki yung pagbabago na naganap sa kanya dito. Kahit ba pilitin niyang maging okay, may bahagi sa kanya na nagbabago permanently. So, nakikita ko si 10 of Wands. Para bang marami siyang daladalang bigat, pasanin, stress, emotional burden, at pressure na rin. Yun yung nararamdaman niya, ha? Para bang pasan-pasan niya yung cruise o ang mga unresolved feelings, ganyan.
Dami niyang dala-dala, bigat na siya, ganyan. So, nakikitaan ko lang din dito, posible rin binabantayan ka niya indirectly. Curious sa mga ginagawa mo pero hindi diretsong umaamin. Takot din kasi ito na malaman mo na kung gaano kanya iniisip. Okay? So, nakikitaan ko lang din dito, nahihirapan siyang mag-let go sa'yo. Sa totoo lang, sa quarter moon, nahihirapan siya. Ito yung energy na dapat inirelease niya na or tanggapin, Pero kahit ganun, kahit anong nangyari sa inyo sa past, yung emotion kasi niya tungkol sa'yo, malalim. Malalim yun, ha? Ayan. Kaya, nahihirapan to mag-let go kasi malalim na yung ibinigay niyang emotion sa connection ninyo. Para bang may parte sa kanya na hirap mong pakawalan. Hirap niyang tanggapin. Kaya, nakikitaan ko dito na pwedeng napabayaan na rin ang tao na to yung sarili niya. Okay? Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.